Hari ng mga Diyos. Kabanata 1. Madaling araw, nagsisimula pa lang lumiwanag ang langit, ngunit ang buong Sunfeather City ay nasa dilim pa rin bago magbukang liwayway. Sunfeather City, Family Jiao. Teng. Pabalik-balik na itinaas ng binatilyo ang mainit na kumot at tumalon mula sa kama. Nagsuot siya ng damit at naghilamos. Ang lahat ng kanyang mga aksyon ay ginawa sa isang go. Sa oras na ito, natutulog pa rin ang karamihan sa mga alagad ng angkan at maging ang ilang mga alipin. 13 o 14 na taong gulang ang binata, medyo payat ang katawan, at maputi at malambing ang mukha. Hindi man siya kagwapuhan ay napakasarap niyang tingnan. Lalo na ang kanyang mga mata, na nagniningning at puno ng espiritu, kumikislap ng lumalaban na espiritu. Kung makakatagal pa ako ng ilang sandali, magagawa kong makapasok sa ikalawang ranggo ng martial path at mapatahimik ang mga taong iyon mula sa pamilya Jiao. Ang pangalan ng binata ay Jiao Feng. Kalahating taon na ang nakalilipas, sa kanyang mahusay na pagganap, pumasok siya sa pamilya Jiao mula sa pamilyang Jiao ng Qinghai Town. Sa pamilya Jiao ng bayan ng Qinghai, isa siya sa mga pinakatanyag na kabataan sa kanyang edad, at siya ang unang nakarating sa unang ranggo ng martial path. Mula noon, umalis siya sa kaharian ng mga ordinaryong tao at humakbang sa pintuan ng martial path. Noong panahong iyon, lahat ng mga matatanda sa bayan ay pinuri ang kanyang talento, at sinabing ang kanyang kinabukasan ay hindi nasusukat. Ang kanyang pamilya, ang kanyang mga magulang, lahat ay may mataas na pag-asa para sa kanya. Ngunit si Jiao Feng lamang ang nakakaalam na naglagay siya ng higit na pagsisikap kaysa sa kanyang mga kasamahan upang maging isang henyo ng bayan ng Qinghai. Ang pamilyang Jiao ng bayan ng Qinghai ay isa sa mga sangay ng pamilyang Jiao, at bawat 5 taon, makakatanggap sila ng 2 rekomendasyon para makapasok sa pangunahing angkan. Kasama ni Jiao Feng, mayroon ding isang batang babae mula sa parehong angkan, Zhou Zhu, na nakarating sa unang ranggo ng martial path makalipas ang 2 buwan kaysa sa kanya. Nang umalis siya sa bayan ng Qinghai, si Jiao Feng ay puno ng fighting spirit, at determinado siyang pumunta sa pamilya Jiao at ipakita ang kanyang kakayahan. Gayunpaman, nang pumasok si Jiao Feng sa pamilya Jiao, napagtanto niya na siya ay isang palaka sa ilalim ng isang balon. Sa mga tuntunin ng sukat, ang pamilya Jiao ng bayan ng Qinghai ay may populasyon lamang na 100, at mayroon lamang 7 o 8 kabataan sa parehong edad. Sa kabilang banda, ang pamilya Jiao ay isang malaking angkan na may 10,000 tao. Kinokontrol nila ang malaking halaga ng lupa, minahan, at iba pang mapagkukunan. Kung ikukumpara sa pamilya ng sangay ng Greenleaf Village, higit sa 100 beses na mas malakas sila. Sa pamilya ng sangay ng Greenleaf Village, siya ay itinuturing na isang natatanging tao, kahit na isang henyo. Ngunit pagdating niya sa angkan ng Jiao, siya ay isang pag-iral sa ibaba, isang hamak na panlabas na disipulo. Maraming kabataang kapareho ng edad sa pamilyang Jiao ang nakaabot sa pangalawang ranggo ng martial path, at ang ilan sa mga mas mahuhusay ay umabot pa sa ikatlong ranggo. Nabalitaan na ang ilan sa mga henyo sa pamilya ay may nakakatakot na paglilinang sa ika-4 na yugto ng martial path. Sa pagharap sa katotohanan ito, naramdaman ni Jiao Feng na parang binuhusan siya ng isang balde ng malamig na tubig, at naunawaan niya kung gaano siya kamangmang at kawalang halaga. Bilang karagdagan, si Zhou Zhu, na nagmula rin sa Greenleaf Town, ay isang magandang babae. Matapos makapasok sa pamilya Jiao, unti-unti siyang lumayo sa kanya at nakasama ang isa sa nangungunang 3 panlabas na alagad ng pamilya. Noong si Zhou Zhu ay nasa Greenleaf Town, puno siya ng paghanga kay Jiao Feng. Ngunit sa oras na iyon, si Jiao Feng ay ganap na nakatutok sa cultivation, at ang kanyang isip ay magulo, kaya hindi siya tumugon. Simula noon, si Jiao Feng, na labis na pinasigla, ay nagsumikap pa upang linangin. Minsan ay nanumpa siya na tiyak na mananalo siya sa isang lugar sa pamilya Jiao, at sa Sunfeather City. Kung hindi, hindi na siya babalik sa Greenleaf Town. Pagkatapos maghugas, huminga ng malalim si Jiao Feng, at mabilis na naglakad patungo sa martial practice field ng pamilya. Ha! Si Jiao Feng ay kalahating nakasquat sa isang horse stance, at ang kanyang mga kamao ay bahagyang naglalabas ng hangin habang siya ay nagsasanay ng klasikong martial art ng pamilya Jiao, Flaming Metal Fist. Ang Flaming Metal Fist ay isa lamang pangunahing martial art, ngunit sinanay ito ni Jiao Feng ng maingat, mahusay, at maayos. Sa secular na mundo, ang normal na martial arts ay nahahati sa 5 antas: basic, low, middle, high, at peak. Ang pangunahing martial arts ay ang pinakamababang antas, at higit sa lahat ay nakatuon sa pagtemperatura ng katawan, pagpapalakas ng dugo at qi, ngunit ang kanilang kapangyarihan sa pagpatay ay limitado.
Sa pangkalahatan, mas mataas ang antas ng martial art, mas magiging malakas ito, at mas maganda ang epekto ng cultivation. Ngunit sa katayuan ni Zhao Feng bilang isang branch family disciple, at sa kanyang kakulangan ng talento, mahirap para sa kanya na makipag-ugnayan sa mas mataas na antas ng martial arts. Matagal na akong na-stock sa peak ng first rank ng martial path, and I still need some time to break through to the second rank. Matapos magsanay ng mahabang panahon, si Zhao Feng ay basang-basa sa pawis, at ang kanyang paghinga ay mabilis. Ang talento ni Zhao Feng ay hindi masama, ngunit ang dahilan kung bakit hindi niya maabyutin ang mga pangunahing disipulo ng angkan ng Zhao ay dahil mayroon silang mas mataas na antas ng pamamaraan ng paglilinang. Ang kanilang pamilya ay mayaman, at maaari silang gumamit ng ilang mahahalagang elixir upang mapabilis ang kanilang paglilinang. Sinasabing ang ilan sa mga Zhao clan disciples ay gumamit ng mamahaling elixir upang palakasin ang kanilang mga katawan, at bago ang edad na 10, matagumpay silang nakapasok sa first rank ng martial path, at mayroon silang kakaibang kalamangan. Sa panimulang linya, si Zhao Feng ay nasa likuran nila. Makalipas ang kalahating oras, dahan-daw ang sumikat ang araw mula sa abot tanaw. Sa larangan ng martial practice, dumarami ang mga disipulo ng pamilya Zhao na lumitaw, nag-uusap, nagtatawanan, at naglalaro. Nang makita ng ilan sa mga disipulo ng Zhao clan si Zhao Feng, biglang naging malamig ang kanilang mga ekspresyon, at nagpakita pa sila ng ilang panghahamak at panghahamak. Ang ganitong uri ng saloobin ay hindi lamang nakadirekta kay Zhao Feng. Ang mga pangunahing disipulo ng angkan ng Zhao ay palaging medyo xenophobic, at minamaliit nila ang mga disipulo mula sa pamilya ng Sangay. Sa harap ng mga alagad ng pamilya ng Sangay, nagkaroon sila ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng higit na kahusayan. Nang si Zhao Feng ay bahagyang natulala, isang hangin ang sumipol sa kanyang likuran, Little Jinx. Tumigil ka nga dyan, pa. Isang kamay na kasing tigas ng bakal ang hamampun sa kanyang balikat. Ikaw pala. Suray-suray si Zhao Feng, at muntik na siyang matamba. Sa kabutihang palad, matibay ang kanyang pundasyon, at pinatatag niya ang kanyang katawan. Ang dumating ay isang kabataang nakasuot ng itim, malakas at matipuno, may makapal na kilay at mabangis na mga mata. May bakas ng pagiging mapaglaro sa kanyang mga mata habang nakatingin siya kay Zhao Feng. Zhao Kun. Ano ang kahulugan nito? Ang mukha ni Zhao Feng ay puno ng galit. Noong una siyang dumating sa pamilya Zhao, nagkaroon ng alitan sina Zhao Feng at Zhao Kun. Ang dahilan ay dahil kinukot siya at minamaliit ni Zhao Kun ang mga disipulo ng pamilya ng Sangay, at si Zhao Feng ay hindi nasisiyahan at nagsalita pabalik. Si Zhao Kun ay isang taong maghihiganti para sa pinakamaliit na hinaing. Simula noon, madalas siyang nakatagpo ng problema kay Zhao Feng, at nag-iisip ng lahat ng uri ng mga paraan para ipahiya siya. Zhao Kun, gamit ang iyong lakas, kung hindi mo maibaba ang alagad ng pamilya ng Sangay na ito sa loob ng 10 galaw, kung gayon ay magiging masyadong boring. 10 galaw. Nalinang na ni Zhao Kun ang rurok ng ikalawang yugto ng martial path. Sa tingin ko sapat na ang 3 galaw para harapin ang batang iyon. 3 moves. Natatakot ako na hindi magiging madali ang pakikipaglaban sa kanya. Ang ilan sa mga disipulo ng Zhao clan sa malapit ay mukhang nanonood sila ng magandang palabas. Karamihan sa kanila ay nais na makita ang mundo sa kaguluhan, at sila ay egg sa kanya sa 3 galaw. Hahaha. Napatalikod si Zhao Kun at tumawa, at puno ng pang-aalipusta ang mukha niya. Minaliit mo ako, Zhao Kun. Isang galaw lang ang kailangan ko para talunin ang batang ito. Panipi. Isang galaw lang. Ang mga alagad na naruroon ay nagkakagulo, at marami sa kanila ang nagulat. Isang galaw. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Feng, at bahagyang nagbago ang kanyang mukha. Bumangon ang galit sa kanyang puso. Mayroong pagkakaiba ng isang yugto sa pagitan niya at ni Zhao Kun, at kung mahusay na gumanap si Zhao Kun, talagang posible para sa kanya na talunin siya sa 3 galaw. Pero isang galaw. Iyon ay isang lantarang insulto. Nakaharap sa mapanuksong tingin ni Zhao Kun, mabilis na kumalma si Zhao Feng, hindi ako mahuhulog sa kanyang panlilinlang. Kahit na makaligtas ako sa isang galaw, mapapahiya pa rin ako. Sa nakalipas na kalahating taon sa pamilya Zhao, dumanas siya ng maraming pagkalugi, at unti-unti siyang natutong magtiis. Medyo nakakapagod ang cultivation ngayon. Hayaan mo akong magpahinga ng ilang araw, at makikipag-spar ulit ako sa iyo. Walang ekspresyon ang mukha ni Zhao Feng habang siya ay tumalikod at umalis. Ang kanyang pagganap ay naging dahilan upang bahagyang matigilan si Zhao Kun at ang iba pang mga kabataang nasa parehong edad. Magandang bata, papaalisin na kita ngayon, pero sa susunod na pagkikita natin, huwag mong kalimutan ang unmove pack, ngayon. Ang mga mata ni Zhao Kun ay kumislap na may bakas ng kasamaan at tuso.
One move back. Tumalon ang puso ni Zhao Feng. Tila ayaw ni Zhao Kun na pakawalan siya. Kailangan kong makapasok sa ikalawang yugto ng martial path sa lalong madaling panahon, saka ko lang makakalaban si Zhao Kun. Naninikip ang puso ni Zhao Feng. Pagkatapos umalis sa larangan ng martial arts, umuwi si Zhao Feng. Mula nang pumasok si Zhao Feng sa pamilya Zhao, ang kanyang mga magulang sa bayan ay nakinabang din dito, at nakapasok din sa pamilya Zhao. Ito dapat ang kaluwalhatian ng kanyang mga magulang. Ngunit si Zhao Feng ay palaging medyo nahihiya. Ang kanyang pagganap sa pamilya Zhao ay nabigo ang kanyang mga magulang, at nabigo rin ang mga inaasahan ng mga matatanda sa Greenleaf Town. Bumalik ka na. Lumabas ang isang kalmado at medyo makulit na lalaki. Ito ay ang ama ni Zhao Feng, si Zhao Tianyang. Fengir, halika at kumain. Ang kanyang ina, ang angkan ni Zhao, na may mukha na puno ng pagmamahal, ay naglabas ng pagkain mula sa kusina. Sa tuwing uuwi siya sa bahay, tanging init lang ang nararamdaman ni Zhao Feng. Salamat, nanay. Ang sarap talaga. Nilamon ni Zhao Feng ang pagkain, at ang kanyang mga salita ay medyo bulol. Habang kumakain, hindi nagsalita sina Zhao Tianyang at Zhao Clan, na parang may gusto silang sabihin. Ama, inay, kayong dalawa ay. Nalaman ni Zhao Feng na ang ekspresyon ng kanyang mga magulang ay medyo solemna, na parang may sasabihin sila. Nagkatinginan si Zhao Tianyang at ang kanyang asawa, at nagpakawalan ng mahabang buntong hininga. Let me say it, not long ago, nagpadala ng mensahe ang mga higher up ng clan. Bahagyang huminto si Zhao Tianyang. Ang mga nakatataas sa angkan. Si Zhao Feng ay medyo nalilito. Ang ekspresyon ni Zhao Tianyang ay tame time, may bagong tuntunin sa angkan, kung ang isang branch family disciple ay hindi makalusot sa pangalawang ranggo ng martial path, kung gayon wala silang karapatang lumahok sa clan martial meet. Kung bago ang edad na 15, hindi nila maabot ang ikatlong ranggo ng martial path, kung gayon sila ay ibabalik sa kanilang orihinal na sangay. Ano ba? Tumibok ang puso ni Zhao Feng, at ang kanyang ekspresyon ay lubos na nagbago. Ang clan martial meet ay isang pagkakataon para sa lahat ng mga kabataan ng clan na makipagkompetensya. Kung mas mataas ang ranggo ng isa, bukod pa sa mga magagandang gantimpala, mayroon ding pagkakataon na maging isang panloob na disipulo, at sanayin ng angkan. Sa makatuwid, ang clan martial meet ay isang pagkakataon para sa lahat ng mga panlabas na disipulo na maging isang carp na tumatalon sa gate ng dragon. Kung nawalan sila ng karapatang sumali sa clan martial meet, ito ay katulad ng pag-abandono ng clan. Ngunit ang nagpalamig sa puso ni Zhao Feng ay ang huling tuntunin, bago ang edad na 15, kung hindi nila maabot ang ikatlong ranggo ng martial path, ibabalik sila sa kanilang orihinal na pamilya ng sangay. Hindi. Ito ay ganap na hindi posible. Nanginginig ang boses ni Zhao Feng, at kumuyam ang kanyang mga kamao. Kung siya man o ang kanyang mga magulang, wala silang mukha na bumalik sa pamilya ng sangay ng Greenleaf Village. Ang panuntunang ito ay partikular para sa mga alagad ng pamilya ng sangay. Bakas sa mukha ng kanyang ina, ang Zhao Clan na hindi nasisiyahan. Pare, inay, huwag kang mag-alala. Siguradong magsasanay ako ng mas mabuti, at bago magkita ang clan martial, dadaan ako sa ikalawang ranggo ng martial path. Kinagat ni Zhao Feng ang kanyang mga ngipin, at bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Mayroon pang 2 buwan bago magkita ang clan, at ang pagpaparehistro ay kailangang 1 buwan ng maaga. Kung gusto mong makapasok sa ikalawang ranggo ng martial path sa loob ng 1 buwan, natatakot ako na hindi ito magiging madali. Umiling si Zhao Tianyang. 1 buwan lang. Lumamlam ang ekspresyon ni Zhao Feng, na parabang nahulog siya sa bangin. Kung ito ay 2 buwan, at siya ay nagtrabaho kahit na mas mahirap, kung gayon maaari siyang magkaroon ng 20 hanggang 30% pagkakataon. Ngunit upang makapasok sa ikalawang ranggo ng martial path sa 1 buwan, wala siyang tiwala sa lahat. Pagkatapos ng mahabang panahon ng katahimikan, bahagyang pinunasan ng angkan ni Zhao ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, at mahinang sinabi, Fengir, magtagumpay ka man o mabaigo, palagi kaming ipagmamalaki sa iyo. Sa karamihan, babalik kami sa Greenleaf Village, hanggat nabubuhay ka ng mapayapang buhay. Tama, pagbalik natin sa Greenleaf Village, isa ka pa rin sa mga nangungunang disipulo ng pamilya Zhao. Sa halip ay maging ulo ng manok, kaysa buntot ng phoenix. Tumanggo si Zhao Tianyang bilang pagsang-ayon. Bilang mga magulang, lahat sila ay nagnanais na ang kanilang mga anak ay mamuhay ng isang mapayapang buhay, kahit na ito ay medyo ordinaryo. Bumalik sa Greenleaf Village. Hindi. Marahas na umiling si Zhao Feng, ayokong bumalik sa Greenleaf Village at mamuhay ng pangkaraniwan. Minsan siyang nanumpa,
Talagang mananalo ako sa isang lugar sa pamilya Zhao, at gagawa ng pangalan para sa sarili ko sa Sun Feather City. Sa kanyang puso, hinaanggad niya ang ikasyam na ranggo ng martial path, ang rurok ng martial path, at ang labas ng mundo. Paano siya susuko at babalik ng ganito? Pilit na pinipigilan ni Zhao Fang ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, at may dagandong, nagmamadali siyang lumabas ng bahay. Fengir. Huwag matigas ang ulo. Mabilis siyang tinawag ng kanyang mga magulang. Boom! Biglang sumabog ang tunog ng kulog sa kalangitan, at nagsimulang umulan ng malakas sa labas. Nakaramdam ng labis na pagtatampo si Zhao Fang, at sa mahabang dagandong, tumakbo siya sa ulan. Sa oras na ito, ang kalangitan ay napuno ng mga kidlat, at ang mukha ng kabataan ay kumikislap sa pagitan ng liwanag at dilim. Hindi maganda. Nakaramdam lang ng pressure si Zhao Fang, at nang tumangala siya, labis siyang nabigla. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakakita ng ganito kalaking kidlat. Napakakapal nito na parang sapot ng gagamba. Sa isang iglap, ang kidlat sa itaas ng kanyang ulo ay tila naapektuhan ng kung anong uri ng kapangyarihan, at ito ay tila pumipihit at gumuho kasama ng espasyo sa paligid nito. Whoosh! Isang mahinang itim na liwanag ang bumungad sa walang katapusang kalangitan. Dumaan ito sa makapal na kidlat, na nagdulot ng mga alon, at ito ay kasing ganda ng isang panaginip. Hindi maisip kung anong uri ng pag-iral ang mahinang itim na liwanag na ito, at nagawa nitong baliwalain ang kapangyarihan ng kidlat ng kalikasan. Poof! Naramdaman na lang ni Zhao Fang na namamanhid ang kanyang mga paa, at ang kanyang buhok at damit ay sunog na itim. Tumigil ang ingay sa kanyang tainga. Ang buong mundo ay tila nahulog sa isang patay na katahimikan. Ito ay, ang kanyang mukha ay mapatla, at siya ay tumingin sa kakaibang itim na butil sa ilalim ng kanyang mga paa. Ito ay tulad ng isang eyeball, at ito ay nabuo sa pamamagitan ng mahinang itim na liwanag. Pumalakpak, pumalakpak. Ang hugis eyeball na itim na bola ay tila may sariling buhay. Nagbigay ito ng isang pakiramdam at, tumingin, ito kay Zhao Fang. Para sa ilang kadahilanan, ang tunog ng tibok ng eyeball ay tila ganap na tumutugma sa kanyang tibok ng puso, at nagbigay ito kay Zhao Fang ng pakiramdam ng pagiging pamilyar. Bahagya siyang nakarinig ng kung anong tawag. Maaaring buhay ang bagay na ito. Napabuntong hininga siya, at ang kanyang mukha ay alerto at binantayan. Gayunpaman, bago niya magawa ang anumang bagay. Poof! Ang hugis eyeball na itim na bola ay naging after image at sumanib sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Napasigaw si Zhao Fang at nawalan ng malay. Sa sandaling bago siya mawalan ng malay, isa lang ang nasa isip niya, tapos na. Nabulag ang mata ko.